Magandang araw po sa inyo mga kasikreto. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Ramil. 12 taon na akong naging construction worker bago ako tuluyang huminto. Marami na akong naranasang aksidente sa trabaho. May nahuhulog, nasusugatan, at may mga kasamang hindi na nakauwi. Pero ang ikikwento ko ay hindi tungkol sa aksidente. Ito ay tungkol sa isang gusaling itinayo sa lupang matagal nang may nakatira. Ngunit hindi tao. Noong 2021 ay na-assign ako sa isang malaking proyekto sa labas ng Metro Manila. 18 palapag ang itinatayong mixed-use building. Maganda ang sahod, libre ang barracks, may overtime pa. Halos 50 construction worker kami noon. Normal lang ang unang linggo hanggang sa dumating ang paghuhukay para sa pundasyon. Habang naghuhukay ang backhoe, bigla itong huminto. Akala namin nasiraan, pero nang tingnan ng operator, may tumamang napakalaking ugat sa ilalim ng lupa. Hindi iyon karaniwang ugat. Halos kasing laki ng katawan ng tao. Mahigit 10 metro ang haba. Naputol ito ng makina. At kasabay nun, biglang namatay ang makina. Ayaw na nitong umandar. Matandang puno siguro, sabi ng engineer. Ipinagpatuloy ang trabaho. Pero pagkalipas lamang ng ilang minuto, isa na namang makina ang tumirik. Pagkatapos, isa pa. 3 makina ang sabay-sabay na hindi gumana. Tinawag ang mekaniko, pero wala siyang nakitang sira. Pagkalipas ng isang oras, bigla na lamang muling umandar ang lahat. Parang walang nangyari. Kinagabihan, habang kumakain kami sa barracks, nagsalita si Mang Tony. Siya ang pinakamatandang karpintero. Mahigit 30 taon na raw siyang nasa construction. Tahimik niyang sinabi, hindi dapat pinutol ang ugat. Nagtawa na ng iba. Hindi lahat ng ugat ay pag-aari ng puno. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Akala ko pamahiin lang. Hanggang sa sumunod na araw may nahukay na kakaiba. Hindi buto ng tao, hindi rin buto ng hayop. Isa itong lumang batong kulay itim. Halos kasing laki ng sako ng semento. May mga ukit na hindi namin maintindihan. Mukhang napakatanda na. Iminungkahi ng ilan na ipaalam sa munisipyo. Pero nagmamadali ang proyekto. Ipinatabi ang bato. Kinabukasan nawala ito. Inisip naming may nagnakaw pero walang CCTV na nakakuha. At wala ring bakas ng paghila. Parang bigla na lang itong nawala. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang mga aksidente. May isang mason na nahulog sa scaffolding. Buti na lang at may safety harness. May bakal na kusang bumagsak kahit walang tao sa itaas. May mga sako ng semento na biglang napupunit. At halos gabi-gabi, may naririnig kaming tila malalim na ungol mula sa hukay ng pundasyon. Akala namin hangin, pero walang hangin. Naroon pa rin ang tunog. Bandang 12:00 ng gabi, ako ang naka-duty sa pagbabantay ng materyales. Kasama ko si Joel. Habang nagkakape kami, may narinig kaming tila may naglalakad sa ilalim ng lupa. Parang may tumatama sa kahoy. Nagtitinginan kami. Wala namang tao sa ibaba, sabi ni Joel. Tahimik kaming nakinig. Muling narinig ang tunog. Mas malapit, mas mabigat. Parang may malaking bagay na gustong umakyat. Kinabukasan, may isang laborer ang tumangging bumaba sa hukay. Nakita ko siya, mahina niyang sabi. Sino? May matandang lalaki, nasa ilalim. Hubad ang pang-itaas, mahaba ang buhok. Nakatingin lang siya sa akin. Nagtawa na naman ang iba, pero hindi siya.
Nanginginig siya habang nagsasalita. Lumipas ang ilang araw, mas lalo pang dumami ang kakaibang pangyayari. May mga kagamitan na nawawala sa gabi. Pero pagsikat ng araw, nasa gitna na ulit ng hukay. May mga bakas ng malalaking paa sa basang semento. Hindi ito sapatos, nakapaa at napakalaki. Halos doble ng normal na paa ng tao. Isang linggo, nagpasya ang project manager na magpa-blessing ng site. May dumating na pare. Nagbisik siya ng banal na tubig. Nagdasal. Tumahimik ang lahat. Pero habang nagdarasal ang pare, nagwisik siya ng banal na tubig. Biglang lumakas ang hangin. Nagsiliparan ng mga blueprint. At ang malaking krus na hawak niya, biglang nahulog sa lupa. Hindi namin alam kung bakit. Kita naming namutla ang pare. Tinapos niya agad ang basbas. Pag-alis niya, iisa lang ang sabi niya sa project manager. Kung maaari, huwag na ninyong hukayin pa ang pinakailalim. Pero huli na. Nakaschedule na ang pagbubuhos ng pundasyon kinabukasan. Gabing yun, hindi na ako makatulog. Bandang alauna, nagising ako dahil sa mahinang katok. Akala ko kasamahan ko. Pagbukas ko ng pinto ng barracks, walang tao. Pero maputik ang sahig. May bakas ng paa. Napakalaki. Sinundan ko ang mga bakas. Diretso ang mga ito papunta sa malaking hukay ng pundasyon. Paglapit ko, may nakita akong taong nakatayo sa pinakailalim. Madilim. Pero hindi ko makita ang muka. Pero sigurado akong napakalaki niya. Mahigit 7 talampakan ng taas. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang lupa sa kanyang harapan. Biglang bumuka ang lupa at mula sa kalaliman, may narinig akong dose-dose ng boses na sabay-sabay bumulong. Ibalik ninyo ang sa amin. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang gabing yun, naninindig pa rin ang balahibo ko. Paulit-ulit na umaalingaw sa isip ko ang mga salitang narinig ko mula sa kalaliman ng hukay. Hindi ko na hinintay ang susunod na mangyari. Tumakbo ako pabalik sa barracks. Hindi na ako lumingon. Pagpasok ko sa loob, halos hindi ako makapagsalita. Nanginginig ang buong katawan ko. Akala ng mga kasamahan ko nilalagnat ako. Hindi ko na lang sinabi ang nakita ko dahil kahit ako, hindi ko rin maintindihan. Kinabukasan, maaga kaming pinababa sa hukay para sa pagbubuhos ng pundasyon. Habang inilalagay namin ang mga bakal, napansin kong may kakaibang amoy. Amoy basang lupa. May halong amoy ng nabubulok na kahoy. Hindi yun normal. Bigla na lang nagsalita si Mang Tony. Tigil muna. Lumingon ang lahat. Tahimik siyang nakatingin sa isang bahagi ng hukay. May maliit na siwang sa lupa. Mula roon, may malamig na hangin lumalabas kahit tirik ang araw. Lumapit ang engineer. Sinilip ang siwang. Wala naman, sabi niya. Pero bago pa siya makatalikod, may umaalingaw na malakas na kalabog mula sa ilalim. Parang may malaking bagay na tumama sa lupa. Nayanig ang buong hukay. Isa-isang nagtakbuhan ang mga manggagawa. Akala talaga namin lindol. Pero nang tingnan ng paligid, walang ibang gusali ang gumagalaw. Parang ang hukay lang ang yumayanig. Hindi pa rin ipinahinto ang proyekto. Masyado nang malaki ang gastos. Masyado nang maraming materyales ang nai-deliver. Kaya pinagpatuloy pa rin ang pagbubuhos ng semento. Habang bumubuhos ang concrete mixer, biglang huminto ang makina. Kasabay nun, may umalingaw na sigaw. Hindi namin alam kung saan nanggagaling.
Parang dose-dosenang tao ang sabay-sabay na sumisigaw mula sa ilalim ng lupa. Kaya lahat kami ay natigilan. Pero isang segundo lang, nawala rin ang tunog. Pagsapit ng gabi, may nawawala. Isa sa mga laborer, si Ben. Muling nakita siyang umiihi malapit sa hukay. Hindi na siya bumalik. Agad kaming nagsagawa ng paghahanap, kasama ang mga security guard, mga pulis, pero walang bakas. Ni tsinelas, wala. Parang nilamon siya ng lupa. 3 araw ang lumipas, hindi pa rin siya natatagpuan. Hanggang sa isang umaga, may nakita kaming helmet. Nasa gitna ng bagong buhos na semento. Malinis, walang bakas ng dugo, walang putik. Parang may maingat na nagpatong doon habang tulog ang lahat. Pagtingin namin, kay Ben pala yun. Walang makapagpaliwanag kung paano napunta roon. Pagkatapos ng pangyayaring yon, isa-isang nagre-resign ang mga manggagawa. May mga umuwi sa probinsya at may mga lumipat ng proyekto. Ako, nais ko na ring umalis. Pero kailangan ko pa ng huling sahod. Nagtiis ako. Isang gabi, ako ang huling nag-iikot bago isara ang site. Bandang 12:00, tahimik ang buong paligid. At habang naglalakad ako, napansin kong bukas ang gate papunta sa pundasyon. Sigurado akong isinara ko yun kanina. Pero lumapit ako at doon ko siya nakita. Ang matandang lalaki na una kong nakita. Nakatayo siya sa gitna ng hukay. Mas malinaw na ngayon. Napakahaba ng buhok at napakahaba rin ang balbas niya. Hubad ang pangitaas. Maputik ang buong katawan, pero ang pinaka nakakatakot, ang mga mata niya. Hindi galit, hindi naman nananakot. Malungkot. Parang may matagal na siyang hinihintay. Hindi ako makagalaw. Dahan-dahan siyang nagsalita. Mahina, pero napakalinaw. Hindi kami ang lumapit sa inyo. Kayo ang pumasok sa amin. Pagkasabi niya nun, biglang lumamig ang hangin. At sa likod niya, may unti-unting lumitaw na mga anino. Mga lalaki, babae, bata, matanda. Tahimik silang lahat, nakatayo lang. Parang isang buong pamayanan. Walang nananakot, walang sumisigaw. Nakatitig lang sila sa akin. Doon ko naisip, baka ang lupang iyon ay dating tirahan ng mga tao bago pa ito naging construction site. At ang maligno na kinatatakutan namin ay maaaring tagapagbantay lamang ng lugar. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nag-resign ako agad. Hindi ko na hinintay ang turnover, ayoko nang bumalik. At makalipas ang mahigit 1 taon natapos ang gusali. Naipagamit na ito. Paminsan-minsan, nakikita ko pa rin ang pangalan ng building sa balita. Maayos naman ang operasyon. Pero may isang kwento na paulit-ulit kong nababasa at naririnig sa mga empleyado. Kapag may overtime hanggang madaling araw, may mga naririnig daw silang mahinang katok sa sahig. Parang may kumakatok mula sa ilalim. May ilan ding nagsasabing minsan may bakas ng mapuputik na paa sa basement pagkabukas pa lang nila ng umaga. Sinisisi nila ang maintenance pero kahit linisin, bumabalik din daw kinaumagahan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko. Baka dala yun ng pagod o epekto ng stress. O baka naman may mga lugar talagang hindi dapat ginagalaw. Dahil may mga lupang matagal nang may nagbabantay. At kung sakaling mapunta kayo sa isang bagong gusali, lalo na kung dati itong masukal na lupa o kagubatan, at makarinig kayo ng mahinang katok mula sa ilalim ng sahig, kahit wala namang basement sa ibaba, huwag ninyong katukin pabalik. Dahil baka may sumagot. Magandang araw po sa inyo mga kasikreto.
Ako po si Renz. Isa po akong dating construction worker. Hindi ako naniniwala noon sa multo o sa mga kababalaghan. Para sa akin, kapag pagod ang katawan, kung ano-ano na lang ang naiisip ng tao. Pero matapos ang nangyari sa amin noong 2022 sa isang ginagawang gusali sa Metro Manila, hindi na ako muling nag-overtime sa kahit anong construction site. 3 taon na akong construction worker noon. Nakapagtrabaho na ako sa iba't ibang proyekto. Condominiums, mall, tulay, mga warehouse, lahat halos nadaanan ko na. Pero walang katulad ng proyektong yun. 20 palapag ang itinatayong gusali. Office building daw to. Malaki ang kumpanya, maganda ang pasahod. Lagi pang may overtime. Kaya kahit nakakapagod, pinapatos na namin. Noong una, normal lang ang lahat. Trabaho, kainan, uwian, hanggang sa nagsimula ang usapan tungkol sa ika-12 palapag. May mga mason na tumatangging umakyat doon kapag gabi. May mga electrician naman na nagpapalipat ng assignment. Akala ko kasi arte lang. Isang gabi habang kumakain kami sa barracks, nagsalita si Mang Bert. Siya ang pinakamatandang foreman. Huwag kayong magtatagal sa 12. Napatingin kaming lahat sa kanya. Bakit naman, tay? Tanong ng isa. Tahimik siyang humigop ng kape. Meron doon nagpapakita. Nagtawa na ng iba. Pero hindi siyang ngumiti. 2 beses ko na siyang nakita. Tawa kayo ng tawa sa akin. Tumahimik ang mesa. Ayon kay Mang Bert, tuwing sasapit ang alas 11 hanggang alas 12 ng gabi, may babaeng nakaputi raw na nakatayo malapit sa bukas na bahagi ng ika-12 palapag. Hindi ito nagsasalita. Hindi rin gumagalaw. Nakatayo lang. Nakatanaw sa syudad. Kapag nilapitan mo raw, unti-unti itong nawawala. Pero kapag tinalikuran mo, syempre, makikita mo na lang siya sa likod mo. At yun, hindi pa rin ako naniwala. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng emergency. May kailangang tapusing pagbubuhos ng semento sa ika-12 palapag. Malas, inabot kami ng alas 11 ng gabi. 5 lang kaming naiwan. Ako, si June, si Carlo, 2 foreman. Tahimik ang buong building. Ang maririnig mo lang ay ugong ng concrete mixer at ang hampas ng hangin. Bandang alas 12, napansin kong biglang tumahimik ang paligid. Huminto ang hangin. Pati mga aso sa kalye tumigil sa pagtahol. Biglang lumapit si Jun sa akin. Pre, tingnan mo. Tinuro niya ang kakaibang itsura na nasa dulo ng palapag. May taong nakatayo. Akala ko security guard pero nakaputi. Mahaba ang buhok, hindi siya gumagalaw. Hoy! Sigaw ni Carlo. Walang sumagot. Nilapitan namin. Habang papalapit kami, napansin kong wala pala itong tsinelas. Nakapaa. At basa ang sahig sa paligid niya. Parang may tumutulong tubig. Mga 5 metro na lang ang layo namin, bigla siyang nawala. Parang usok. Nagkatinginan kaming 3. Walang nagsalita. Kinabukasan, kwento namin yon. Ngunit imbes na pagtawanan, namutla ang foreman. Tiningnan nyo? Tumango kami. Wag na wag niyong lalapitan yun ulit. Bakit? Tanong ko. Hindi lahat ng nakakakita, nakakauwi. Nanlamig ang pakiramdam ko. Lumipas ang ilang araw, mas dumami ang kakaibang nangyayari. May mga gamit na nawawala. May mga martilyong bigla na lang lumilitaw sa ibang palapag. Naririnig namin ang tunog ng babaeng umiiyak. Pero kapag hinahanap, wala namang tao. Isang Miyerkules, hindi pumasok si Carlo. Akala namin nilalagnat siya pero bandang tanghali, may dumating na balita.
Naaksidente daw siya. Nahulog sa hagdan ng inuupahan niyang apartment. Nakaligtas naman siya. Pero paulit-ulit daw siyang nagsasalita habang nasa ospital. May babae. Huwag ninyo siyang papapasukin. Kinagabihan, ako naman ang na-assign sa overtime. Ayoko sanang pumayag, pero doble ang bayad. Kailangan ko ng pera noon. Bandang 11:00, ako lang at si Mang Bert ang nasa ika-12 palapag. Habang nag-i-inspeksyon, bigla niyang hinawakan ng braso ko. Huwag kang gagalaw. Mahina niyang sabi. Doon. Dahan-dahan akong lumingon. Sa pinakadulo ng palapag, nakatayo na naman ang babaeng nakaputi. Mas malinaw ko na siyang nakita ngayon. Mahaba ang buhok, maputla, nakatungo. At parang may mahaba siyang belo na hinihila ng hangin. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nakatitig, hanggang sa unti-unti niyang itinaas ang kanyang ulo. Hindi ko makita ang buong mukha niya, pero nakita kong nakatingin siya sa amin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at kumaway. 1, 2, 3. Parang tinatawag kami. Biglang bumulong si Mang Bert. Huwag kang sasagot, huwag kang kikilos, huwag na huwag mong susundan. Pero sa mismong sandaling yun, may narinig kaming sigaw mula sa ibaba. Boses yun ni June. Parehas kaming napalingon. Nang muli kaming tumingin sa babae, wala na siya. Tumakbo kami pababa. Pagdating namin sa ika-10 palapag, nakita naming nanginginig si June. Halos hindi makapagsalita. Mahina niyang itinuro ang emergency stairs. Nakita ko siya. Akala ko bumba siya. Napahinto siya. Pagbukas ko ng pinto, nasa likod ko na siya. At doon ko unang narinig ang sinabi ng White Lady. 6 na salitang hindi ko makakalimutan habang nabubuhay. Hindi pa kayo ang hinahanap ko. Anim na salitang yon hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ko. Pagkasabi ni June noon, halos mawalan siya ng malay. Namumutla siya. Pinapawisan. Parang nakakita ng bagay na hindi kayang ipaliwanag. Hindi na namin siya pinilit magsalita. Inihatid namin siya sa klinik ng site. Kinabukasan, hindi na siya bumalik sa trabaho. Nag-resign na siya. At simula noon, hindi na namin siya muling nakita pa. Akala ko naman matatapos na ron ang lahat, pero nagkamali ako. 3 araw matapos ang pangyayari, may bagong engineer na dumating sa proyekto, si Engineer Marco. 29 na taong gulang, bagong lipat lang sa kumpanya. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng mga manggagawa. Ako engineer, naniniwala ako sa siyensya. Iyon ang madalas niyang sabihin. Nang marinig niya ang usapan tungkol sa White Lady, tinawanan lang niya kami. Pagod lang kayo siguro. Guni-guni lang ang lahat ng yan. Kinagabihan, nagkaroon ulit ng overtime. Kasama namin si engineer. Eksaktong 12:00, napansin namin muli ang kakaibang katahimikan. Huminto ang hangin. Huminto ang tunog ng crane. Pati ang ilaw sa kabilang gusali biglang kumukurap. At doon namin siya nakita. Nakatayo na naman siya sa pinakadulo ng ika-12 palapag. Nakatungo. Nakaputi. Mahaba ang buhok. Haya na naman kayo. Natatawang sabi ni Engineer Marco. Naglakad siya papunta sa babae. Sinigawan siya ni Ma'am Bert pero hindi siya nakinig. Habang papalapit siya, hindi gumagalaw ang babae. Hanggang sa halos 2 metro na lang ang pagitan nila.
Biglang huminto si Engineer Marco. Tumigil siya sa paglalakad na parang may nakita siyang hindi namin nakikita. Maya-maya, unti-unti siyang umatras. Namumutla, nanginginig. Pagkatapos siyang tumakbo, hindi siya tumigil hanggang makarating sa elevator. Kinabukasan, nag-file siya ng immediate resignation. Wala siyang ipinaliwanag, pero bago siya umalis, lumapit siya sa amin. Mahina niyang sinabi, "Hindi babae ang nakita ko." Ano ang ibig niyo sabihin? Paglapit ko, hindi siya babae, kundi tatlong taong magkakayakap. Nanlamig ang buong katawan ko. Isang matandang babae, isang batang babae, at isang lalaking duguan. Parang nahulog sila mula sa taas. Pagkaalis niya, lalong dumami ang usapan. May mga nagsasabing dating ospital daw ang lumang pinagtayuan. May nagsabing excavation center to noong panahon ng digmaan. May nagsabing may lumang balon na tinabunan, pero walang nakakatiyak. Hanggang sa isang araw, may dumating na matandang lalaki, dating caretaker ng lupa. Habang naninigarilyo kami sa labas, bigla siyang nagsalita. "Hindi white lady ang nakikita ninyo." Napatingin kami. "May nangyari dito. Noong dekada 90 daw, may maliit na boarding house sa mismong lote. Isang gabi, nagkaroon ng sunog. Tatlong tao ang hindi nakalabas. Mag-ina at ang kanilang ama. Hindi raw agad nakilala ang mga bangkay pagkatapos ng ilang taon. Giniba ang gusali at doon itinayo ang bagong building. Tahimik ang lahat. Walang nakakaalam ng kwentong yun. Hindi namin alam kung paniniwalaan namin siya. Pero simula nang marinig namin ang kwento, mas naging maingat kami. Tuwing 12:00, wala nang gustong umakyat sa 12 palapag. Kahit ang mga security guard. Isang gabi, may malakas na ulan. Bandang 1:00 ng madaling araw, may emergency. May nawawalang mason, si Noel. Huling nakita siyang umaakyat sa 12th floor. Bumuo kami ng search team kasama ako, kasama si Mang Bert. Pagdating namin, tahimik, walang tao, hanggang sa narinig namin ang mahinang pag-iyak. Sinundan namin ang tunog, at sa pinakadulong bahagi ng palapag, may nakita kaming helmet. Kay Noel yon. Katabi ng helmet, may basang bakas ng paa. Papunta sa bakas na bahagi ng gusali. Dahan-dahan kaming sumunod. Bigla naming nakita si Noel, nakatayo siya sa gilid. Isang hakbang na lang, mahuhulog na siya. Nakatulala lang siya, parang may kinakausap. Sinigawan namin siya, pero hindi siya lumingon. Mahina lang siyang nagsalita. "May batang umiiyak, wala ba kayo naririnig?" Wala kaming narinig. Hanggang sa may malamig na hangin dumaan. At sa gilid ng mata ko, nakita ko ang babaeng nakaputi. Nakatayo sa likod ni Noel. Hindi siya humahawak. Hindi siya nagsasalita, nakatingin lang. Mabilis kaming tumakbo. Hinila namin si Noel palayo. Pagkahila namin, bigla siyang napaiyak. Sabi niya, hanapin ko raw ang anak niya. Paulit-ulit niyang sinabi yun. Hindi na siya nakabalik sa trabaho. Makalipas ang 2 buwan, natapos ang gusali. Ay pasa sa may-ari. Lumipat na kami ng ibang proyekto. Akala ko hindi ko na yun maaalala. Hanggang sa isang araw, may nakita akong balita sa internet. May empleyado raw ng bagong office building ang nagreklamo. Tuwing overtime, may babaeng nakaputi raw na nakikita sa 12 palapag. Nakatayo lang sa may salamin, nakatanaw sa syudad. At kapag lumalapit sila, nawawala ito. Parehong kwento, parehong palapag.
Lumipas ang maraming taon, iniwasan ko na ang lahat ng overtime, lalo na sa mataas na gusali. Hindi dahil naniniwala na ako sa lahat ng kababalaghan, kundi dahil may mga bagay na hindi kailangang patunayan. May mga lugar na mas mabuting iwan na lamang sa katahimikan. At kung sakaling mapunta kayo sa isang mataas na gusali at mapansing mag-isa lang kayong nagtatrabaho pagsapit ng gabi, at kung may makita kayong babaeng nakaputi na nakatanaw sa malayo, huwag niyo siyang tawagin, huwag niyo siyang lalapitan. At higit sa lahat, kapag bigla siyang lumingon at ngumiti sa inyo, huwag kayong ngingiti pabalik dahil baka hindi na kayo ang susunod na makakauwi.